Hello, hello, hello. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Today is December 20, 10, 18 in the morning. And pasensya na kayo, weekend na weekend at kayo ay na-istorbo ko sapagkat magkakaroon lang po tayo ng konting recap para po sa mga nangyari ngayong taon 2025 din po sa ating mga episodes ng Pambansang Kagawad. Of course, the news was dominated. Pag sinabing 2025, ang news na nag-dominate talaga sa barangayan, sa atin pong mga kabarangay ay ang pagpasa ng Republic Act 12232 or yung ano to? Yung 3-year extension, 4-year extension ng mga barangay officials. At of course, yung pag-postpone ng December 1, 2025 elections into the BSKE November 2, 2026. Ano ba yan? May kodigo na ako, nalilito pa ako. So, matagal ho natin pinag-usapan yon. At in the end, pumasa po siya. Even though close fight sa Supreme Court ang naging botohan, nanaig pa rin ang Republic Act 12232. So, ngayon, holdover po ang mga kagawad, mga kapitan, lahat po ng mga nasa barangay extended po for another year at ang susunod na eleksyon ay November 2, 2026. Ang madalas na katanungan, mababago pa ba yan yung 2026 November 2 na yan? Para sa akin yung date mababago by next year. Siguro pag-iisipan nila yan, I don't know kung mid next year, mga May, June, subukan nilang baguhin yung date. As far as dapat ba 2027, 2026, dapat dyan 2026 pa rin. Sana mga November 9 or December 1, whatever, kasi hindi talaga uublay November 2. Pero kung gusto nilang gawing excuse na gagawin nilang pangkampanya ulit yan, na ginawa naman nila nung huli, malamang yan baka ma-extend na talaga kayo. Dahil malapit na election 2028 at sa gulo ng gobyerno ngayon, lahat naghahanap ng kakampi. Hinahanapan ng kakampi lahat. And especially yung mga barangay, yung on-the-ground forces sa politika, mga barangay officials. So, maganda-gandang usapan next year. Marami na naman maghahaka-haka. Pero as for now, yung sinasabi ko nyo, ang legal basis ko lamang, or hindi pa nga legal basis ang practical solution lamang sa November 2 is to amend it. At ang mag-amend, hindi yung kung ano-ano mga pinasasabi ng mga ibang vloggers Kongreso lamang. Meaning yung Kamara, Senado, at lower house, ang House of Representatives. So kung ano man sabihin nilang, kasi magulo, hindi ho. Kung nais lamang guluhin ng Kongreso, ayun ang magiging usapan natin next year. So, malamang maganda-ganda na naman ang usapan next year. Magulo na naman yan. And I hope sana hindi na ma-extend dahil kawawa naman din yung mga taong bayan. Naghihintay na rin ng, pagkakataon para sila ay magkaroon ng mga bagong barangay officials. Para sa mga nakaupo, alam nyo, maganda niyan, you have 1 year to prepare. Kalahin nyo, you had siguro ilang years na, no? Pero lang yung mga first-termers. Kasi mga first-termers, 2 taon lamang naman. Pero advantage yan. And I think kung nakapagtrabaho talaga kayo tsaka nakapag-file kayo ng ordinansa at ang mga kapitan ay merong mga achievements, walang dapat ikatakot. Kahit hindi na kayong mangampanya. Totoo po yan. Huwag lang pag may kalabang kayong mapera. Dahil yan ang iiral sa darating na mga eleksyon, yung pera-pera na yan. Second na napag-usapan natin, of course, importante sa mga nakaupo at saka sa mga dating nakaupo, yung civil service eligibility. Ano ang take-out natin dyan? Dalawa po ang civil service eligibility. Yan po tatandaan ninyo Isang BOE, ibig sabihin qualified ang naka 1 term na punong barangay, kagawad, barangay secretary, barangay treasurer, SK chairman. 5 yan. Under the Barangay Officials Eligibility, BOE. Yan. Yan ang take-out dyan. Dalawa ang batas para makakuha ng Civil Service Eligibility. BOE and ito lang kapapasa lang noong 2024.
Kapapasa lamang po, SKOE, Sangguniang Kabataan Officials Eligibility. Ang eligible po dyan ay Sangguniang Kagawad, SK Kagawad, SK Treasurer, SK Secretary. Okay? Tatlo. Wala ho yung chairman, SK chairman, kasi nasa BOE. Barangay Officials Eligibility. Ang SKOE, Kagawad SK, SK Treasurer, and SK Secretary. Ayan ho ang difference ng mga yan. Okay, ano ang take-out natin? Pag ikaw ay mag-a-apply sa BOE, isang term lang pasok ka na, eligibility. Pero, itong tatandaan ninyo, yung 2023 na na-elect, ibig sabihin yung mga first-termers, hindi pa kayo pwede daw dahil wala pa raw guidelines. Ewan ko kung kailan lalabas yung guidelines na yun sapagkat under the law, under SKOE tsaka BOE, maka one term lang kayo. Naka one term na kayo eh. Kasi extended kayo ngayon, holdover. So, 2023 to 2025 is equivalent to one term. So, kung first termers kayo, naka one term na dapat kayo. Kaya lang, wala pang guidelines regarding sa mga elective officials nitong 2023. So, ang pag-uusapan lang natin pagka BOE ay from under the law, if I'm not mistaken, 1994, 1992, 94, hanggang ngayon, pag ikaw ay nanalo doon 3 terms o 1 term lang o 2 terms o kung ano man, nagpabalik-balik ka, Grand Slam, nakailang beses ka, 6 years ka pala, mga ganun-ganun ba? Basta naka 1 term ka between 1992 up to 2023, qualified na po kayo. Punong barangay, kagawad, SK Chair, Secretary, at saka Treasurer. Yun po ang takeaway doon. Ngayon sa SKOE, basta ikaw ay from 2012, if I am not mistaken, pero I think I'm very sure na 2012 yung nasa provision, 2012 up to 2023, kayo mga SK Kagawad, SK Sec, SK Treasurer ay pasok, eligible kayo, pwede kayong pumunta. Saan kami pupunta, Kagawad Butch? BOE tsaka SKOE. Sa pinakamalapit ninyong Civil Service Commission Regional Office pagka-probinsya, Regional Office. Pag dito sa Manila, dyan sa main, Civil Service Commission, dyan yata sa Quezon City ba? Ewan ko, basta. Nasa Google naman po lahat yan. So, kung sa probinsya nyo, doon sa pinakamalapit na regional office. Ano mga requirements? Siyempre, 3 IDs. No? 3 primary IDs. Huwag nyo na sundan yung napakarami. 3 or 4, okay na po yung basta primary. Okay? And then, meron kayong oath of office. Guys, wala akong oath of any proof na kayo ay na-elect. For example, meron kayong line-up noong 1994 o meron kayong binayaran o meron kayong payslip o anything na makakapag-prove na kayo ay umupo ng one term. Okay. Ano ba yung sinasabing one term? Ano ba yung sinasabing, ano ba yung sinasabing complete term? Kasi meron kasi yung sinasabi, ay kagawad, from 2018 to 2000, from 2013 to 2017 ako. Halimbawa, 2013 to 2017, hanggang 2018 yun eh. So, hindi ka complete term. Hindi ka naka one term. Pero kung 2018 up to 2023, na kumpleto mo, pasok ka. Basta pasok sa termino, ibig sabihin, kung ang batas ng termino, yung prevailing law at that time upon your election is 5 years o 3 years, extended man kayo ng 5 years o regular 3 years, pasok po yan basta na-kompleto ninyo. Ganun po ang SEC-TRES. Okay? SK Chair. Kinakailangan kasabay ninyo yung appointing power. Paano yan? Kung halimbawa, nag-resign ako 1 year before, hindi ko kayo complete term. Pag nag-resign ako ng 6 months before, 3 months before, hindi ko kayo naka-complete term. Kinakailangan kasabay nyo yung appointing power. Meaning, pagka upo niya, na-appoint na kayo. Pagka-alis niya, pagkatapos ng 1 term niya, kahit na hindi na kayo in-appoint ng 2nd term, pero nakatapos kayo ng 1 term niya, mga SEC, mga TRES, pasok. Ayan po. Sana malinaw po yung sa Civil Service Commission. Ano ba daw ang ibibigay na posisyon ng gobyerno kung sakasakali kayo mag-apply at pumasa? Well,
first level position, meaning sub-pro. Pagka sinabing first level position, that's clerical work. Clerk po kayo. Sino ba naman gustong kapitan na, clerical work? Dapat siguro, baguhin ng civil service yan. Kasi, yan ang isa sa mga tatry natin pabaguhin at ipaglalaban po natin sa 2026, pagbalik po sa barangay tayo at saka pagkabalik ng pambansang kagawad, ngayong bakasyon, kinakailangan talagang baguhin yun. Dapat to experience. Alam namang kapitan, 3 beses naging kapitan, nagpahinga, naging 3 beses na naman. Leader yan pati kagawad. Hindi na clerical work yan. Di ba? Managers na yan ng kanilang barangay. So, bakit yung magbibigay ng first level position dahil hindi ba sila nakagraduate? It must be commensurate also sa experience, hindi lamang sa bachelor's degree na inyong tinapos, hindi ba? Pero itong sub-pro na to this is for undergrads, hindi yung mga hindi po nakapagtapos ng koleyo o hindi nakatungtong ng koleyo o hanggang high school lamang po. Ito for undergrad people, Pero kung kayo ay graduate, halimbawa, at gusto nyo nakatapos man kayo ng 1 term, huwag nyo nang pansinin yun. Kumuha kayo ng exam, professional. Yun po yung isinasuggest ko po sa inyo. Dahil kaya nyo naman graduate kayo So, kumuha kayo para professional service po. Para pagdating nyo sa gobyerno, officer kagad kayo. Management trainee na kayo. At meron kayong corporate ladder. Maaari kang maging ASEC, USEC, di ba? Yung SEC, politika na masyado yan. Tsaka natin pag-usapan. Pero meron kang corporate ladder, government corporate ladder. Ayan. Ngayon, bandang itong last 2 months ng 2025, ang pinag-uusapan ngayon, Magna Carta. Alam nyo, pinag-usapan natin noong 2020, tagal na, 2023 pa, 2024, yan, yung BSKE na yan, and then yung civil service, and then ito na nga, matagal na natin talagang pinag-uusapan itong Magna Carta. Panahon pa ni Yusek Martindino. Kasisimula lamang ng sa barangay tayo, wala pang pambansang kagawad, pinag-uusapan na itong Magna Carta. And I don't know, naka-influensya tayo ng konti. Pero at the very least, nag-ingay tayo. So, ngayon, pinag-uusapan na ulit. Marami nagsasabi na, well, hindi naman papasayan kasi budget kailangan dyan, maraming kailangan, ganito. Well, wala naman problema. Alam niyo mga bossing, ako din naman nagsabi niyo na malabo yan kasi alam niyo yung pag boksingero ang nakaupo. Alam mo yung pag boksingero ka, hindi mo pinapalabas ang budget. Palagi ka nakahawak. Matagal ko na explanation niya, matagal ko nang patawayan. Ang mga nakaupo, ang boksingero, mga sakim. Kasi maglalagay ka ng budget para dyan papalabas ang pera sa gobyerno kung sa national kukunin, Wala pa tayo doon. Pero sabi ko, dapat ang mga nakaupo yung mga karatista para papalabas ang pera. Nilalabas, imbis na boksingero, papasok. Ayaw ilabas yung budget, ilabas nyo na. Diba? Magkarate ka na. Ikarate mo yung mga barangay officials. Kaya mahirap dahil alam nyo naman mga sakim, mga nakaupo. At alam nyo naman ang mga issues ngayon. Hindi ko na kinakailangan explain. Meron the 40th State akong show. Doon ko po ini-explain yung mga bagay-bagay na yan. Pero hindi masamang magingay. Kasi kinakailangan ilaban pa rin natin. Mabuti nga napapag-usapan na. Dahil ngayon, at least nalalaman nila na ang average salary ng isang average honorarium, because you are ang sabi nga ni Senator Marcoleta, you are just considered as a voluntary individual pagka pumasok ka ng barangay. Yun naman ang problema, kaya honorarium bigay. Ang mga voluntaryo is honorarium talaga, allowance. Ayan lang naman. You are not considered a regular government employee. So, ayun ang sabi ni Senator Marcoleta, yun ang kinakailangan baguhin. At we must think of barangay officials as regular government employees ng gobyerno. So, yun ang babaguhin natin. Doon muna tayo mag-iingay. Yun nga po, gaya siya sabi ko kanina, ang average income o ang average honorarium, sabihin natin sweldo, para matapos na, ng isang punong barangay is 8,000 pesos.
Usually, ang mga kagawad is, I don't know, 4,000 kalahati. Napag-alaman-alaman din na nasa 500 to 600 lamang sa tanod. So, per quincenas, sa 700, that's only 350. Kaya abot mo sa asawa mo, sa bahay mo, iuwi mo. Pero ang trabaho mo nako, ganito, karami ang trabaho ng kagawad. Lahat sa barangay, frontliners kayo, naiintindihan naman ako. So, yun ang mga ilalaban natin, taasan natin, maging fixed, regular government employees kayo with fixed incomes, benefits, at saka emoluments. Dapat magkaroon po kayo niyan para magkaroon naman ng dignidad ang inyong opisina at dignidad sa inyong sarili. Kasi maganda na napapag-usapan dahil marami sabi, kasi kurakot itong mga, paano makukurakot? Siguro 80% sa probinsya. Ang sabi sa committee hearing na yun, at alam naman nating lahat ang datos, na between 4.9 to 5.1 million pesos ang NTA ng isang barangay. So, NTA meaning budget. So, ano magagawa mo nga naman? MOOE mo, operating expenses mo, kalahati. Pasweldo mo, personal expenses, nasa mga, na kagad, 20 to 30% na yan. So, magkano matitira? Paano na yung mga solicitation? Paano na yung mga medical? Paano na yung mga kinakailangan sa barangay? Alam nyo, wala talaga. So, para sabihan kayong corrupt, well, I don't know. Alam mo ang corruption ang gagaan sa barangay pagka merong mga kontrata. Yan naman ang pulot-bulo niyan . Pero yung para sabihin mong pagkukunan, oo, pagka malaki. Dito sa NCR, makikita ninyo, 100 million plus a year ang national tax allotment o budget ng isang barangay sa isang enclave, sa isang barangay sa Metro Manila. 100 plus million. Yung iba dyan, okay, marami dyan, mga 50, 80, mga ganyan. Pero dito, sa mga alam ko 100 plus million a year. So, isipin mo na lang yung SK talaga, aksaya ng pera. Sapagkat kung 100 million, di 10 million kagad dun sa SK. Akalain mo 10 million, hindi pa gumagraduate, teenager, ibibigay mo 10 million, tapos sila ang bahala. No supervision and control ang punong barangay. Independent sila . So, saan na pupunta? Kung nagpapa-floor show ka lang naman tuwing SK League. Merong liga, nagpapa-floor show ka ng mga bata. Sige nga, anong infra project sa 10 million na nagawa mo? Punong-puno na dito ng infrastructure projects ang Metro Manila. Wala nang pagsingitan. So kung ang enclave mo o ang barangay mo ay San Lorenzo, the second most expensive or largest budget barangay in the Philippines, ano bang gagawin mo sa San Lorenzo? Sa Legazpi Village, Makati. Papatayo ka ng building? Puno na . Papatayo ka ng puno na. So bakit ganun kalaki ang budget? Saan napupunta yung the other 40% budget? Kung halimbawa ang budget nila is 250 million. Talo mo pa maliit na kongreso niyan . 250, 200 million. Where is the other 100 million going? So kita niyo ang disparity, samantalang sa probinsya, 4.9, 5.1 million. Ang daming pagagawa, hindi makatawid yung mga teachers sa rivers, eskwelahan, papunta mga estudyante, wala man lang pantawid sa river, walang bridge na maayos, rope ang ginagamit, walang, alam niyo na sinasabi ko, mga taga-probinsya, mga hagawad, mga kapitan, alam niyo na sinasabi ko. So, bakit sa Maynila, NCR, ganun? So, yun ang pag-isipan nila. Kaya matagal yan . Kasi pag-iisipan mo talaga, bakit nandito lahat? Imperial Manila. Bakit sa probinsya ko konti? Hindi mo mabigyan ng tama. Ngayon, well, sabi ko nga, at least napapag-usapan, pero ang pinakatanong naman dyan, hindi naman pwedeng pag-usapan lang ang sweldo ng kapitan, kagawad, tanod, barangay secretary at saka treasurer. Wala pa ako narinig na pinag-uusapan. BHW, BNS, admin, clerk, barangay clerk, bookkeeper, kung sino man, lahat dapat meron. Dapat pag-usapan po na lahat yan. Dapat isama lahat. Kasi kung mangilan-ngilan lang ang ipapasa mo at tataasan mo, mangilan-ngilan lamang,
kawawa naman yung mga nasa ilalim. Dapat lahat yan, fixed, regular, benefits, and salary. Salaried na kayo. Pero kung ganun lamang din, marami nagsasabi yung mga tao, at tama naman, and I agree, tataasan na natin ang qualifications. There's no getting around it. Kasi kung ikaw ay swelduhan, meron kang qualifications. Kagaya nung, halimbawa ako ay mag-a-apply na typist, o kaya mag-a-apply ako sa clerk sa isang bangko, o kaya manager sa isang bangko, there are certain qualifications that has to be met. Kasi office worker ka na eh. Hindi ka na yung bahala na dyan. Hindi na pwede yun sa dami ng problema at sa dami ng umaasa sa barangay. At any rate, matagal na usapan yan, pero pumasa man yan o hindi, ayoko kasing panghinaan kayo ng loob dahil pinaglalaban natin yan. Dati wala naman nag-uusap niyan. Si Yusek Martin Dinyo lang talaga nagsimula niyan. Sa barangay tayo. Wala naman pinag-uusapan noon yan. Pero kung magpapabango yung mga congressman, senador, ayan na. Malapit na kasi election eh. Yung BHW nga, nagpabango sila. Pasado eh. Pumasa. Baycam, hindi pinag-usapan. Yung gun law nga eh, pumasa ng Kongreso. At ang ganda-ganda ng gun law. Yung Republic, hindi pala diba? Yung gun law, ang ganda-ganda. Pumasa sa Kongreso, pumasa sa Baycam. Vetoed. Napakaganda kasi may mga gumanon. Ito naman nakinig. So, yung mga huling last minute na ganun, yung mga sulsultants, yung mga grupo na dapat ito na yung batas o hindi na dapat itong batas, ang hilig mang ganun, marami niyan sa Malacanang. Nako, maniwala kayo sa akin, alam na alam ko po ang nangyayari dyan. So, next year, marami ho tayong pag-uusapan, marami tayong tututukan po natin yung Magna Carta. Kinakailangan walang maiwan. Who knows, baka pumasa. Baka maawa naman sa inyo ang inyong mga magagaling at mga idolong senador at mga congressman. Ilalaban po natin to kahit na wala naman nakikinig sa atin, mag-iingay tayo. Ayan po ang tututukan natin. Civil service, kinakailangan may changes. And of course, mga changes, tututukan po natin mga changes sa Republic Act 7160 o yung Local Government Code na ngayon pinag-uusapan. Na magandang usapan po yan dahil mababago ang trabaho ninyo. At saka maraming mababago doon o dapat baguhin para ma-improve ang inyong trabaho as barangay officials. Anyway, medyo napatagal. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-uunlak sa akin kahit weekend at saka pagsubaybay ng sa barangay tayo at pambansang kagawad. A few days na lang, Pasko na. No? I will still try na maglabas ng mga videos na nakukuha ng mga reporters namin. Kung meron mga balita at saka kung meron mga bagong mga nais kong sabihin, alam niyo yung pambansang kagawad, lagi po nandyan para sa inyo. So, Merry Christmas po sa lahat. Happy New Year. God bless sa inyong lahat. Thank you very much. Oops, meron akong assistant.